So, unang-unang gagawin natin when working with DSA, it always accompanied with array kasi mas pinapadali niya yung work. So, magde-declare ako ng data type na integer dito. Then, magde-declare ako ng variable na short for array. And then, isi-set ko yung default value ng array natin. Let's say, for example, 5 na value yung i-include natin. Then, after nun, ang next will be yung equal kasi mag-a-assign tayo ng value sa mismong array natin. And para makapag-assign ka ng value, it accompanied with opening and closing curly bracket. So, dito natin ilalagay yung sorted array na meron tayo. So, let's say for example, 10, 20, 30, 40, and 50. So, ito ngayon yung magiging sorted array natin. Now, since we're going to work with binary search, kakailanganin natin yung target numbers wherein doon natin ilalagay yung tina-target natin na i-search. So, ang gagawin natin, magkakaroon lang tayo dito na int target. Yan. So, sa target natin, guys, equal lang natin siya into 30. So, ibig sabihin, ito yung hinahanap natin. Okay? So, ang gagawin natin ngayon, after ng ating target number, ang next step na gagawin natin is to make sure na meron tayong reading for left and meron din tayong reading for right. So, ang gagawin natin, magkakaroon lang tayo ng int left and then equal natin siya sa 0. Now, why 0? Kasi ang array natin meron siyang index. So, 0, 1, 2, 3, and 4. So, yan siya. And then, after nun, on the right side, magkakaroon ulit tayo ng variable na right. Equal natin siya sa 4. Now, why 4? Kasi ito yung last index natin. Now, when we are talking about last index, ito siya, 4. At ang value ng last index na yon is yung 50 natin. That's why meron tayong left and right for binary search natin. Now, after nun, we will be using yung while natin. So, while natin, ang gagawin lang naman natin dito, we need to make sure na yung left natin is less than equal siya sa right. So, ibig sabihin, we're taking yung enough or saktong space or maglo-loop lang tayo doon sa mga given na mga numbers sa atin. Ibig sabihin, kapag ang elements natin, yung search natin ay nandito na siya sa last number, it will stop. No, hindi siya magko-continue na kukuha or mag-access sa random memory natin sa mismong array. Okay? So, after that, guys, ang next step natin, since we're dealing na sa while loop natin, ang gagawin natin ngayon ay mag-opening and closing curly bracket tayo. And then, ang gagawin natin guys, kailangan kasi natin makuha yung middle. Kapag gumagamit kayo ng binary search sa DSA, it always count sa middle natin. Kinukuha natin kung saan yung middle. Then, ang gagawin natin ngayon, para makuha natin yon, mag-create tayo ng variable na mid na tinatawag natin. And then, equal natin siya sa left natin. And then, ang gagawin natin, ipa-plus natin siya sa right. And then, after mo siyang i-plus sa right, i-divide mo siya into 2. Then, semicolon. So, kung check natin sa calculator, ang number natin for left ay 0. And then, kapag pinlas natin siya sa right natin, which is 4, and then, dinivide natin siya sa 2, ang makukuha natin dito ay 2. So, ibig sabihin, 0, 1, and 2. So, ito ngayon yung middle natin. So, yun yung mechanics ng mismong part na to. So, ibig sabihin, kinukuha mo lang yung middle ng mga given array mo ngayon. Now, gagawin natin dito, if yung array natin ay yung mid siya, then equal natin siya sa mismong target. Okay? So, ibig sabihin, kapag yung mid natin na array ay equal na siya sa target, ang gagawin natin siya,
ay isi-see out natin, then sasabihin natin found at index. So, papakita lang natin kung anong index siya. So, call out natin si mid. Then, of course, kapag nakita mo na yan, ibe-break mo na lang yung mismong program mo. Okay? Para at least mag-stop na siya at tumigil na siya sa loopings na ginagawa niya. Now, sa outside ng if natin, guys, magkakaroon tayo ng else if dito. So sa else if natin, ang gagawin natin, we will still call out yung array natin and yung mid, tapos less than natin siya sa mismong target natin. Okay? So ang gagawin ngayon natin, we're going to read, no? Kasi meron tayong left and right, 'di ba? So ngayon ang gagawin natin, we're going to read pa-right side. Okay? So, paano ba natin siya papalakarin papuntang right side? So, from left tayo, equal natin siya sa mid plus 1. So, ibig sabihin, kung ito yung middle natin, maglalakad siya papunta dito. Yun yung searching na gagawin niya. Now, after nun, sa else natin, ang gagawin naman natin, papalakarin natin siya from right to left. So, ang gagawin natin, right is equal to mid natin siya and then minus 1. So, ganyan yung mechanics ng program natin ngayon. So, ang gagawin ngayon natin ay i-run na lang natin siya. Oops. So, meron tayong cout was not declared. So, gagawin natin using namespace std. Yan. So, run. Yan. So, mapapansin nyo, ang index ngayon natin ay nasa 2 siya. Okay? Kasi ang index na 30 ay yung index na 2, ang laman niya ay 30. So, pag pinalitan natin siya ng 50, run natin ulit yung program, magiging 4 na yung index natin. Okay, so again, if you are working with DSA, dapat alam nyo kung paano mag-working looping at saka yung for loop.